Okay, bago tayo magsimula, JIP, dahil maraming sumagot ng hashtag letter C, ang gusto nyo ang merchandise natin, oversize shirt saka hoodie. Ngayon naman ang itatanong ko sa inyo, JIP, kung ilan yung o-order. Kasi sa December natin ibebenta yung hoodie at oversize shirt. At kung sakaling o-order kayo, comment lang ng hashtag o-order ako. Kailangan ko lang makita, JIP, kung ilan yung order para matansya ko kung ilan yung ipuproduce na items. Ang order natin ay mapaprocess sa Facebook page na merong pangalang JD. Antay ng announcement doon, JIP. Muli maraming salamat at sana sumagot kayo sa ating survey. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Valeria. Ito ay tungkol sa kanyang anak na si Emilio. Walang eksaktong taon. Samar. Tanghaling tapat. Kahit terik ang araw ay matyagang tinabas ni Emilio ang mga puno ng anahaw. Dahil kahapon lang ay hinagupit sila ng napakalakas na bagyo. Nagpapasalamat silang may natira pang nakatayong mga puno ng anahaw. Dahil kung hindi, sabay silang mababasa ng ina tuwing sasapit ang tag-ulan. Ang tanging kasama na lang ni Emilio sa bahay ay si Aling Valeria dahil 2 taong gulang pa lamang si Emilio nang mawala ang ama. 4:00 pa lang ng umaga ay nag-umpisa ng maglakad si Emilio papunta sa trabaho. At eksaktong pagkarating niya sa lugar, wala nang pahinga, diretso kaagad sa pagbubuhat ng sako-sakong bigas. Isang masipag na kargador ang binata sa isang malaking tindahan ng mga bigas. Bandang 4:00 ng hapon, dahil sa nangangatog na ang mga tuhod ay minabuti ni Emilio na umupo sa isang nakatumbang mangga sa gilid ng tindahan. At ilang sandali lang, bigla siyang nakarinig ng salita. Aba, bata. Bayad yung maghapon mo tapos umuupo ka lang dyan. Wika nito. Kaagad namang tumayo dahil gaya ng dati, mainit na naman ang dugo sa kanya ng matandang si Mang Raul. Hindi niya alam kung ano ang dahilan. Ngunit ni isang beses, hindi niya pinatulan dahil sa ito ang nagmamay-ari ng tindahan. At ang asawa naman na si Aling Leticia ang nagpasok sa trabaho kay Emilio dahil sa kumari ito ng ina. 15 sako ng bigas pa ang kinarga ni Emilio at pagkatapos nun, doon lang siya pinayagang umuwi, sabay abot ng kanyang kita. Bago umuwi ay dumaan muna si Emilio sa palengke para bumili ng makakain. Kinabukasan, araw ng linggo. Maagang naganda ang mag-ina sapagkat dadalo sila sa misa sa kapilya ng barangay. Si Aling Valeria ay isang katikista, kaya madalas tuwing araw ng linggo ay kasama niya ang anak sa simbahan. Pagkatapos umuwi galing sa simbahan, pinuntahan naman ni Emilio si Tio Juanito, o kung tawagin niya ay Tatay Juanito. Itong si Tatay Juanito ang nagsilbing ama ng binata magmula ng bata pa siya. Mano po, Tatay Juanito. Wika ni Emilio. O maraming salamat iho ha. Maupo ka muna dyan at sabay na tayong kumain. Habang kumakain, napansin ni Emilio ang isang boteng may ugat na nakababad sa langis. Umakyat po ba kayo ng bundok tayo nung nakaraang Biyernes Santo? Bakit hindi niyo po ako sinama? Tanong ni Emilio. Siguro anak, sa susunod ka na lang sumama. At huwag kang mag-alala. Magkakaroon ka din ng gamit pagdating ng panahon. Konting tiis na lang. Tugon ni Tatay Juanito. Isang manggagamot si Tatay Juanito
At bata pa lamang si Emilio ay alam na nito ang mga kagamitan ng matanda sa panggagamot. Madalas sinasama siya nito tuwing gabi ng Biyernes Santo paakyat ng bundok. Kumukuha sila ng iba't ibang uri ng ugat para magamit sa panghilot. Sumusubok din silang kumuha ng iba't ibang uri ng mutya. Pagkatapos kumain ay umuwi naman kagad si Emilio dahil siguradong magagalit na naman ang kanyang ina. Kahit matagal na panahon na magmula nang nawala ang ama, hindi pa rin mabitawan ng ina ang nararamdaman nitong puot kay Tatay Juanito dahil ayon sa nanay, may kinalaman ng matanda sa pagkamatay ng totoong ama ni Emilio. Hindi man lubusang maalala ang buong pangyayari dahil 2 taong gulang pa lamang noon. Sa huling buwan na buhay ang ama, puro kababalaghan ang nangyari. Pasulpot-sulpot ang paglaki ng tiyan. Hanggang sa isang araw ay dumoble ang laki nito. Nagising na lang ang asawa dahil tumutulo ang dugo sa higaan. At lahat ng dugo ay nanggagaling sa tiyan ng asawa. Nung oras din na yon ay binawian na ito ng buhay. At sa kabila ng lahat, naging malapit pa din ang loob ni Emilio sa tiyuhin na si Tatay Juanito. Si Tatay Juanito noon ang sumubok na manggamot sa kanyang ama. Kaya naman ito ang sinisisi ng kanyang nanay. At kagaya ng inaasahan, pagka-uwi niya ay hindi nga siya nagkamali. Galit siyang sinalubong ng ina sa pintuan. Mabilis na lumipas ang ilang buwan. Ganon pa din ang naging takbo ng buhay ni Emilio. Ngunit isang araw, inabisuhan sila ng amo na magpahinga muna ng mismong araw na yun. Sumama si Emilio sa kaibigan para tumulong sa paggapas ng mais dahil hindi siya pwedeng mawalan ng kita. Gabi na nang natapos, kaya naman tinahak nila ang pinakamalapit na daanan. At habang naglalakad pa uwi, may nadaanan sila na isang punong kahoy. Naagaw ang atensyon ni Emilio. Ang punong iyon ang pinakamaraming alitaptap sa ibabaw, habang ang ibang katabing puno ay wala namang pumupunta. Kaya naman sa malayo pa lang ay kitang-kita na ito ni Emilio. Teka, tignan mo nga yung punong yun, oh. Sobrang daming alitaptap tapos yung katabi wala naman. Ano bang meron dun? O hindi ko alam pare, basta ang sabi ng lola ko. Kahit anong mangyari, wag daw ako lalapit dyan. Kasi lahat ng lumapit dyan, kung hindi nababaliw, namamatay eh. Napaisip si Emilio sa sinabi ng kasama. Kaya naman habang ang lahat ay umiiwas dito, dahan-dahan niya itong nilapitan at tinitigan ng maigi. Napansin niyang may mga buto malapit sa puno at hindi niya alam kung saan ito nanggaling. Pagkarating sa tahanan ay tumatakbo pa rin sa isipan ng binata ang nasaksihan, kaya naman maaga na siya nang nakatulog. 6:00 ng umaga nagising si Emilio. Dali-dali siyang tumakbo papasok ng trabaho at kagaya ng inaasahan ay galit na naman sa kanya si Mang Raul. Walang pahingahan ang naging trabaho ni Emilio ng araw na yon. 7:00 ng gabi bago siya pinayagang umuwi ng matanda. Dahil sa sobrang pagod ay naging mabagal na ang hakbang ng binata. Hindi pa man nakakalayo ng tindahan, may naramdaman siyang tumusok sa bandang balikat at nang hawakan niya ito ay dumutugo. Tumingin siya sa likuran at ang tanging nakita niya ay si Mang Raul na tumatakbo. Dahil sa sama-samang pagod at hapdi ng balikat, hindi niya na nagawa pang habulin ito. Bagkus ay nagpatuloy na lang siya sa paglalakad hanggang sa maabot niya ang tahanan ni Tatay Juanito. Dali-dali siyang nilapatan ng mga dahon ng matanda hanggang sa napatanong si Emilio kung sino ang nakaupong matandang lalaki sa may bakuran dahil bigla niya itong nakita. Siya si Tio Temis mo, panganay kong kapatid at dito muna siya titira pansamantala. Meron siyang kailangang gampanan. Pero teka lang muna, sino bang sumaksak sa braso mo? Tanong ni Tatay Juanito.
Yung lalaki po tay, yung amo ko po. Hindi ko nga po alam yung dahilan kung bakit mainit yung dugo nun sa akin eh. Tugon ni Emilio. Ipinakilala siya kay Tio Temis. Naging magaan naman ang loob ng binata. Maya-maya pa habang kumakain ng hapunan, napansin niyang nakatitig sa kanya si Tatay Juanito at dahan-dahan itong nawalan ng malay. Tumayo si Emilio para buhatin ito. Nang mailagay ang ulo ni Tatay Juanito sa braso, nakapikit na ang kanyang mga mata at nahihirapan ng huminga. Mahal kong anak, nasabi ko sa iyo na darating ang panahon, makakakuha ka ng sarili mong gamit bilang proteksyon. Narito ang tiyo mo para sabihin ang mga huling hakbang na kailangan mong gawin. Pagkatapos magsalita ni Tatay Juanito, pumikit na ito at nawalan ng buhay. Doble ang sakit na naramdaman ni Emilio ng gabing iyon. 1 linggo ang naging burol ni Tatay Juanito. Pagkatapos ng lahat ng kaganapan, kinailangan ni Emilio na ayusin ang kanyang sarili dahil ayon kay Tio Temis, ang bili na sinabi ni Tatay Juanito, walang iba kung hindi kunin ang mutya ng sinukuan. At dagdag pa ni Tio Emil, pagkasilang pa lamang ni Emilio, naramdaman na ni Tatay Juanito na siya ang nakatakda. Kinakailangan ng binata ng puspusang paghahanda dahil 2 linggo na lang bago sumapit ang Biyernes Santo. Inaabisuhan kita, iho. Magiging mahirap ang gagawin mo at maaari kang mamatay. Kailangan mong maging mahusay sa paggamit ng pana. Hindi mo kakayaning lumapit doon sa puno. At kapiraso lang ang makuha mo. Magiging sapat na yon para gamiting mutya. Ibinuhos niya ang lahat ng lakas at oras sa pag-aaral. Ito ang magiging kagamitan niya para maiwasan ang anumang banta doon sa puno ng kahoy. Dahil ayon sa tiyo, maraming pipigil sa kanya upang hindi makuha ang lakas ng puno. Dumating na ang araw na kanyang iniintay. 6:00 pa lamang ng gabi ay nagsimula ng maglakad si Emilio papunta sa puno. Bago pa man siya umalis, nabanggit na ni Tio Temis na yung nakita niyang puno na maraming alitaptap, ito din ang puno kung saan siya kukuha ng kapirasong kahoy. Nang medyo malapit na sa punong iyon, nakaramdam siya ng matinding kilabot. Humanap siya ng magandang pwesto upang makaasinta. Inintay ang pagsapit ng 12:00. Marahan niyang nakita ang mga alitaptap na pumapalibot doon sa lugar. At saktong pagtungtong ng 12:00 ng gabi, nagliwanag ang buong puno. Maging ang ugat nito ay kumikinang na parang ginto. Nakakarinig siya ng iba't ibang ingay sa paligid na parabang pilit siyang pinapaalis doon sa lugar. Ilang sandali pa malakas na hangin ang tumama sa kanya at bumagsak siya sa lupa. Hindi niya minadali ang pagbangon. Dito na siya nagsimulang mag-usal. Inilabas ang panang may duktong na mahabang tali at sa isang bitaw, natamaan niya ang katawan ng puno ng kahoy. Kaagad niya itong hinila. Labis ang tuwa niya nang merong kapirasong kahoy na naroon sa dulo ng palaso. Inilabas niya ang kulay pulang tela at kaagad na binalot. Dali-dali siyang tumakbo papaalis ng lugar. At habang binabagtas ang daanan pa uwi, grabe ang kilabot na nararamdaman niya dahil parang napakaraming sumusunod. At bawat puno na madaanan niya ay gumagalaw. Wala naman ng masamang nangyari sa kanya at nakarating na ng tahanan. Ipinaliwanag niya sa tiyo ang nangyari. Malugod siyang binati nito. At sinabing napasa kanya na ang huling habilin ng tatay-tatayan. Kinabukasan ay maaga siyang pumasok ng trabaho. At dahil matagal na hindi nagpakita, laking gulat niya nang yayain siyang mag-almusal ni Mang Raul. Ibang-iba ito sa nakagawian niyang ugali ng matanda.
Sa maghapong iyon ay wala siyang ibang napansin kung hindi ang lahat ng trabaho. Naging mabuti ang turing sa kanya. At doon nagsimula ang magandang pangyayari sa buhay ni Emilio. Kaso nga lang dumating ang isang gabi. Pagkarating sa bahay ni Emilio, wala na siyang lakas at merong napakalaking sugat sa dibdib na naging rason ng walang humpay na paglabas ng dugo. Bago siya tuluyang bumagsak ay nasalo siya ng nanay. Nagsasalita ito ngunit hindi na maintindihan. At ilang sandali pa, tuluyan ng binawian ng buhay si Emilio. Ayon sa kanyang ina, nang mga sandaling ito ay wala na ang tiyo sa lugar kaya wala siyang naingian ng tulong. Pumatok din ang usap-usapan sa baryo na ang huling nakitang kasama ni Emilio ay walang iba kung hindi si Mang Raul. Ngunit hindi naman ito makumpirma ng ina sapagkat wala siyang makuhang ebidensya at wala rin sa mga tao sa baryo ang nais magbigay ng patunay. Ito na ang huling alaala ni Emilio sa kanilang baryo. Naging malaking palaisipan sa kanyang nanay kung ano ang rason sa pagkamatay ng anak. Hindi niya rin lubos na naunawaan kung ano ang gustong sabihin ng anak bago mamatay. At ang pinakamalaking tanong nila ni Tio Temis, saan napunta ang mutya ng sinukuan? Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Gastor, probinsya ng Davao. Nang mga panong ito ay doble ang naging malas na kinakaharap ng pamilya ni Gastor. Naging sunod-sunod ang pagkawala ng mga mahal niya sa buhay. Sabay na namatay ang kanyang mga magulang. At paglipas lamang ng ilang buwan ay sumunod naman ang bunsong kapatid. May sariling pamilya na si Gastor. Mabait naman ang napangasawang si Ligaya. Nagkaroon sila ng isang anak na si Josefa. Ang pamilya ni Gastor ay matagal nang naninirahan sa sementeryo. Kaya naman tuwing araw ng undas, marami siyang kinikitang pera sa pag-aayos ng mga nicho. Pero alam niyang hindi lang dapat doon umasa. Kaya tuwing umaga ay namamasukan siya bilang mananahi ng sapatos. Biyasa kong ituring si Gastor ng mga katrabaho dahil 30 taon na ito sa serbisyo. Pagkatapos ng trabaho ay kaagad siyang umuwi ng tahanan sapagkat 2 oras pa ang lalakarin pauwi ng sementeryo. 1 oras na paglalakad sa lubak na kalsada at 1 oras naman papunta sa sementeryo. Patag naman ang daan papunta doon pero napakadilim ng paligid dahil napakaraming puno sa lugar. Nasanay na din si Gastor sa iba't ibang elemento, kaya naman madali na para sa kanya ang maglakad tuwing gabi. Pagkauwi ng tahanan ay palagi siyang sinasalubong ng mag-ina. Sa ilang taong paninirahan, wala namang nanggagambala sa kanila. Subalit ang taong ito ay naging palaisipan para kay Gastor. Napaka-misteryoso kasi ng pagkamatay ng mahal niya sa buhay. Lahat ng mga ito ay nagkakaroon ng parehong karamdaman at walang makatuklas kung ano ang nangyari sa kanila. Kaya naman ginawa ni Gastor ang lahat para sa seguridad ng mag-ina at kadalasan tuwing gabi. Nagmamasid siya sa paligid ngunit wala naman siyang kakaibang napapansin. Maliban na lang sa tunog na galing sa matandang kahoy ng akasya malapit sa ilog. Sinubukan niya ring puntahan ang lugar. Ginamitan niya ng ilaw, ngunit wala talaga siyang makita. Ang nakakapagtaka, habang naglalakad ay naririnig niya ang tunog nito. At kapag tinapat naman ng lampara ay nawawala kagad. Isang araw, nagpainom ang amo sa trabaho. Nabanggit ng isang katrabaho na may bagong dating na albularyo sa lugar. At dagdag pa nito, isa itong dalubhasang albularyo sa karatig probinsya. Sa gitna ng kalasingan ay nagsalita si Gastor. Albularyo, hindi naman totoo yan. Hindi niya naisalba yung buhay ng pamilya ko.
Napasarap ang inuman. 12:00 na nang makauwi sila. Pinabauna naman siya ng kainuman ng ilaw para magamit sa paglalakad. Ngunit hindi niya binuksan dahil doble ang lakas ng loob kapag nalalasing. Nang nasa tapat na ng puno ng akasya malapit sa ilog, nakarinig siya ng mga bibig na humunguya. Nilapitan niya ito at nakakita ng napakaraming anino. Ngunit sa isang kisap mata ay nawala naman kaagad ang mga ito. Biglang nagising si Gastor sa pagkakalasing dahil hindi basta-basta ang nakita niyang mga anino. Kasing laki ng tao pero may mahabang tenga at kalbo. Dahil sa panandali ang nakita, bigla siyang nakaramdam ng kaba. Tinignan ang paligid ngunit wala talaga ang mga nilalang. Natigil na din ang tunog ng mga humunguya at nang buksan niya ang ilaw, napasigaw siya sa takot nang makakita ng bangkay sa lupa. Dali-dali siyang tumakbo papauwi dahil sa kilabot na nararamdaman. Tinignan ng mag-ina. Nakahinga ng maluwag nang makita niya na mahimbing ang tulog nito. Kinabukasan, inaapoy ng lagnat ang anak niya na 9 na taong gulang. Bago pa man umalis ng tahanan ay pinainom niya ito ng mga herbal na medisina. Iniwan sa asawa ang iba pang dahon na kailangang pakuluan at ipainom. Habang nasa trabaho wala siyang ibang naisip kung hindi ang may sakit na anak. Kaya naman pinayagan siyang umuwi ng maaga. Mas lalo siyang kinabahan nang makita ang anak. Dahil ang sakit nito, ito din ang sakit ng ikinamatay ng kanyang pamilya. 1 linggong nakaluwa ang mga mata hanggang sa tuluyang matanggal. Kasabay ng pagsusuka ng napakaraming dugo na naging sanhi ng kanilang pagkamatay. Lumabas si Gastor ng tirahan para kumuha ng dahon ng oregano at painom sa bata. Nang makarating sa puno ng akasya, muli na naman siyang nakarinig ng ingay, kagaya ng huli siyang dumaan sa lugar. Hinayaan niya na lamang ito dahil mas prioridad niya ang makakuha ng dahon na kinakailangan ng anak. At habang papauwi ay nakaramdam ng kaba si Gastor sa paligid. Parang may sumusunod sa kanya ngunit kapag lumilingon siya, wala naman siyang nakikita. Pagka-uwi niya, sinarado niya ang lahat ng pintuan at bintana dahil alam niyang may kung anong elemento ang umaaligid sa tahanan. Pagsapit ng 12:00 ng gabi, nakarinig siya ng malakas na kalabog sa bubong. Dali-dali niyang kinuha ang itinatagong buntot ng pagi. Ngunit hindi umalis sa mga ito at parang may mga kasamahan pang nakapaligid sa tahanan nila. Pilit binubuksan ang bintana at pintuan habang gumagawa ng kung anong ingay. Maya-maya pa ay buong puwersa niyang binuksan ang pintuan. Ngunit ni isang nilalang ay wala siyang nakita. Iniampas na lang ang dalang buntot ng pagi sa mga kahoy sa bakuran. At ilang minuto pa ang lumipas, naramdaman niyang nag-alisa na ang mga ito. Dahil sa takot ni Gastor sa nangyari kagabi, naisip niyang baka ang anak na may sakit ang punterya ng mga ito. Hinanap niya ang dayong dalubhasang albularyo na sinasabi ng nakainuman. Kaagad niya itong nakita. Sumama ito papunta sa tahanan. Habang naglalakad sila ay nagsalita ang albularyo. Aba, talagang maraming itim na elemento ang nagkalat malapit sa inyo. Wika ng albularyo at hindi na sumagot pa si Gastor. Nang makarating sa tahanan, hinawakan kaagad ng albularyo ang kamay ng anak niya. Mukhang buso. Buso ang may gawa nito. Wika nito. Napatanong si Gastor kung ano ang buso. Isa sa mga aswang na mahirap mahanap sapagkat nagtatago sila sa anyo ng anino. At kung sakaling makita mo sila, ilang segundo lang ang itatagal, bigla din silang mawawala. Naalala ni Gastor ang gabing nakakita siya ng mga anino sa puno ng akasya. Pero matanong ko lang po,
Kumakain po ba sila ng mga bangkay? Tanong ni Castor. Oo, dahil ang paraan ng pagkuha nila ng pagkain ay pwedeng sa bagong libing o hindi kaya naman binibigyan nila ng malubhang karamdaman ng isang tao at sa kanila kakainin kapag namatay na. Tugon ng albularyo. Naibahagi din ni Castor ang karanasan ng malasing. Nakumpirma niya na tama ang paggamit ng ilaw malapit sa mga ito. Nakumpirma din ng pamilya na ang sakit ng anak ay ipinataw ng isang buso. At para mabawi ito, kinakailangan manalangin sa kanilang tirahan. Gagawin iyon sa paanan mismo ng matandang akasya. Magtatayo ng dambana at kinakailangan mag-alay ng dahon ng hitso. Kinabukasan ng umaga ay kaagad nilang isinagawa ang plano. Gawa sa kahoy ang dambana. Ang loob nito ay pinalilibutan ng puting bulaklak at inilawan. Matapos nun ay naglagay sila ng lamesa sa gitna at inalay ang mga dahon ng hitso. Sa mahinang boses, binigkas nila ang panalangin ng albularyo. Hindi naman maiwasan ng ibang mapatanong kung ano ang ginagawa nila. Ngunit mas pinili nilang manahimik na lamang sa puntong iyon. Dahil tanging kagalingan ng anak ang nasa isipan. Kaya naman doble ingat ang kanilang ginawa upang maiwasan na magambala ang mga elemento. Matapos ang ilang linggo, nanumbalik sa dati ang katawan ng pakiramdam ng bata. Sabay naman na nagpasalamat ang mag-anak sa pamamagitan ng dasal. At dahil sa pangyayaring ito, ang mga buso ay naging bahagi na ng kanilang mundo. Araw-araw silang dumadalaw at nagdarasal. Ngunit sa mundong ginagalawan ay hindi pare-pareho ang pananaw ng tao. Isang araw, winasak ng isang grupo ng binatilyo ang ginawa nila. At matapos ng insidenteng iyon, ilang buwan lang ang nakalipas ay nabalitaan nilang patay na ang mga ito. Dahil hindi matanggap ng mga magulang ang nangyari, pinagtangkaan nilang putulin ng kahoy ngunit ni isa sa kanila ay walang nagtagumpay. Dahil sino mang magtangka, kaagad ding dinadapuan ng sakit. Simula ng araw na yon naging usap-usapan sa kanilang lugar ang dambana at ang mga buso. Ang pamilya naman ni Castor, muling nagtayo ng dambana at magmula noon ay wala nang nagtangkapang patumbahin ito. Naging palaisipan sa mga karatig bahay at maging sa mga dumadalaw sa sementeryo ang ginawang dambana ng pamilya. Ngunit hindi na nila masyadong pinagtuunan ng pansin dahil alam nila sa kanilang sarili kung ano ang maaaring idulot ng mga puso. Ang pwede nating matutunan sa kwentong to, JIP, yung inggit at respeto sa lugar ng mga elemento. Una, walang mabuting maidudulot sa atin ang inggit. At pangalawa, alamin natin yung mga lugar kung saan may namamahay na elemento at bigyan natin ng galang yung lugar nila para hindi tayo mapahamak. Mabuti nang may kaalaman tayo sa ganitong aspeto, JIP, kasi malaking kaligtasan ng maibibigay sa atin kapag meron tayong kaalaman. Yun lamang, JIP. Maraming salamat. Paalam.